Calamba, Laguna. Isang payapang lupain sa Katagalugan, isang lugar na karaniwang kilala sa mga malawak na plantasyon at malumanay na simoy ng hangin na nagdudulot ng kapayapaan. Ngunit ang likas na katahimikang iyon ay biglang winasak ng isang nakapangingilabot na lihim na itinago sa likod ng mga pintuan ng isang bahay na mahigpit na nakasara sa loob ng maraming araw. Ang masangsang na amoy, napakatindi na halos mapapigil ng hininga ang sinumang mapapadaan, ang naging unang palatandaan ng isa sa mga pinakanakakatakot na pagtuklas sa taong 2025. At sa loob nito, isang katawan na naagnas na, tinadtad ng 49 na saksak. Ano nga ba ang tunay na nagbunsod sa ganito kalagim-lagim na katapusan sa gitna ng isang tahimik na komunidad? Bakit kailangang 49 na saksak? Isang bilang na napakarami na kahit ang isang veteranong investigador ay kikilabutan. Sino ang nagkimkim ng ganito kalalim na galit upang kumitil ng buhay sa paraang ganito kalupit? Umaga ng ika-18 ng Mayo, isang araw na tila karaniwan lamang sa isang barangay sa Calamba. Ngunit sa loob lamang ng ilang oras, ang kapaligiran doon ay nabalot ng lagim. Isang residente, si Aling Nena, na nagkataong napadaan sa harap ng bahay ni Mang Berto Reyes, isang lalaking nasa katanghalian na ng edad at namumuhay mag-isa matapos makipaghiwalay sa asawa, ay biglang napakunot noo. Isang kakaibang amoy, napakabaho at masangsang, ang nagmumula sa loob ng bahay. Sa simula, inakala ng mga kapitbahay na baka bangkailang iyon ng daga o pusang ligaw na namatay. Ngunit ang amoy ay masyadong matapang, masyadong nanunuot at nakakabahala. Ang pinto ng bahay ay mahigpit na nakakandado mula sa loob. Ang mga kortina sa bintana ay perpektong nakasara. Walang anumang senyales ng buhay, walang anino ni Mang Berto na lumalabas-masok sa nakalipas na ilang araw. Ang kutob ng kapitan ng barangay at ng mga residente ay mayroong hindi tama. Agad na nag-report ang mga residente sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya. Pagdating ng mga otoridad sa lokasyon, napilitan silang sirain ang pinto upang makapasok. At sa eksaktong segundo na bumukas ang pinto, isang bugso ng amoy ng kamatayan ang biglang humambalos palabas, tumusok sa kanilang mga ilong. Iyon ang amoy ng nabubulok na laman, isang halimuyak ng kamatayan na hinding-hindi malilimutan ng sinumang nakaamoy nito. Sa ibabaw ng kama na yari sa Nara, sa loob ng isang madilim na silid-tulugan, nakahandusay ang naninigas na katawan ni Mang Berto. Nasa estado na ito ng malalang pagkabulok. Nagbago na ang kulay ng kanyang balat, isang palatandaan na ang kanyang kamatayan ay nangyari na ilang araw na ang nakalipas. Ngunit ang bagay na pinakanakakakilabot para sa Scene of the Crime Operatives, SOCO, team na dumating ay ang 49 na sugat ng saksak na nakakalat sa buong katawan ng biktima. Mula sa dibdib hanggang sa tiyan, mula sa balikat pababa sa likod, hanggang sa bahagi ng liig, puno ng butas mula sa isang nakamamatay na patalim. Walang anumang senyales ng paglaban, walang bakas ng anumang gulo, tanging isang naninigas na katawan na tumanggap ng sunod-sunod na saksak sa gitna ng katahimikan. Sino ang kayang gumawa ng ganito? Isang magnanakaw na pumasok ng patago, o isang taong malapit na nagtanim ng matinding galit? Halina't pumasok tayo sa kadiliman upang hanapin ang kasagutan. Walang sinayang na oras, agad na isinara ng grupo mula sa Criminal Investigation and Detection Group, SID, ng Laguna Provincial Police Office ang buong lugar. Ang dilaw na police line ay agad na ikinabit, hinihiwalay ang bahay ng kamatayan mula sa mga mausisang mata ng mga residente. Mabilis na kumilos ang SOCO team, nagsagawa ng pagsisiyasat sa crime scene at nangalap ng mga ebidensya. Ang paunang resulta ng investigasyon sa lugar ay nagpakunot sa noo ng mga investigador. Kakatwa, ngunit wala silang natagpo ang anumang senyales ng sapilitang pagpasok sa pinto o mga bintana. Walang bakas ng puwersahang pagbukas. Ang mga gamit sa sala, mula sa mga silyang yantok hanggang sa aparador, ay maayos pa ring nakasalansan. Walang tanda ng paghahalughog o mga nagkalat na kasangkapan. Malinaw na hindi ito isang tipikal na kaso ng pagnanakaw. Dalawang mahahalagang bagay lamang ang nawawala, ang smartphone ng biktima at ang kanyang pitaka na naglalaman ng mga importanteng dokumento tulad ng Ang mas nakapagdududa, ang sistema ng closed-circuit television o TV sa loob ng bahay, na dapat sana ay naging pinakatumpak na tahimik na saksi, ay sa pilitang tinanggal ng salarin at ang digital video recorder, ngunit nito ay tinanggay.
Sino ang nakakalabas-masok sa bahay ni Mang Berto ng ganoon kadali na para bang sarili niyang tahanan? Sino ang sapat na kalmado upang magsagawa ng 49 na malupit na saksak at pagkatapos ay umalis habang maingat na binubura ang lahat ng digital na bakas? Ito ay malinaw na isang planadong pagpatay, isang krimen na pinag-isipang mabuti at binuo mula sa isang personal at malalim na paghihiganti na sakop ng Article 248 ng Revised Penal Code, murder. Matapos masecure ang crime scene, sinimula ng mga pulis na suriin ang listahan ng mga taong kilala ni Mang Berto. Bilang isang biyudo na may pagka-introvert, wala siyang gaanong malapit na kaibigan. Ngunit sa iilang pangalan sa kanyang social circle, ang pangalan ni Selena Acosta ay lumitaw bilang isang pulang tuldok na kahina-hinala. Si Selena Acosta, isinilang noong 1974, ay isang babaeng may matipunong pangangatawan. Nalaman na dati siyang nagtrabaho bilang isang security guard sa isang malaking industrial park sa Santa Rosa bago bumalik sa Calamba. Si Selena ay may magaspang na nakaraan, siya ay independent at kilala na may kaalaman sa basic self-defense. Siya ang dating kasintahan ng biktima. Ang kanilang relasyon ay naging mainit noong una, ngunit kalaunan ay nagkalamat at si Selena ay naglaho na sa buhay ni Mang Berto. O iyon man lang ang inakala ng mga kapitbahay. Agad na ipinatawag si Selena sa himpilan ng pulisya sa Calamba upang kunan ng pahayag bilang saksi. Sa harap ng mga investigador, sumagot siya ng mahinahon. Ang kanyang mga mata ay hindi natitinag. Mariin niyang sinabi na matagal na silang walang komunikasyon ni Mang Berto at wala siyang anumang alam tungkol sa pagkamatay ng dati niyang kasintahan. Malamig ang kanyang mukha, matigas ang kanyang pagsasalita. Ngunit sa likod ng nakapangingilabot na kahinahunan ng isang dating security guard, unti-unting natuklap ng mga pulis ang mga siwang ng kanyang kasinungalingan. Palihim na nangalap ng impormasyon ang mga operatiba mula sa mga kapitbahay ng biktima. May ilang residente ang bumulong na nitong mga nakaraang araw. Nakikita pa rin nila ang isang babae na ang tindig ay kamukhang-kamukha ni Selena na gumagala sa harap ng gate ng bahay ni Mang Berto tuwing gabi. Minsan pangaraw ay may narinig silang malakas na pagtatalo mula sa loob ng bahay, boses ng isang lalaking sumisigaw at iyak ng isang babaeng puno ng galit. Sinimulang suriin ng mga investigador ang mga recording sa paligid ng tinitirhan ni Selena. Sa isang medyo malabong video clip noong gabi ng ika-14 na ng Mayo, ang tinatayang panahon ng pagkamatay ng biktima, nakunan ng kamera ang 2 tao na umaalis sa apartment ni Selena bandang alas 10 ng gabi. Isang babae na nakasuot ng mahabang itim na jacket, mahigpit na nakatakip ang face mask, at isang sombrero na tumatakip sa kanyang mukha. Kasama niyang naglalakad ang isang binatang lalaki. Pareho silang may dalang malaking travel bag na mukhang mabigat. Nang suriin ng mga digital forensic expert ang cell site data history ni Selena, natuklasan nila ang isang kritikal na detalye. Sa pagitan ng gabi ng ika-14 na ng Mayo hanggang madaling araw ng ika-15, isang serye ng mga mensahe at tawag ang binura mula sa kanyang telepono. Gayunpaman, napanatili pa rin ng raw data mula sa service provider ang bakas ng komunikasyon sa personal na numero ni Mang Berto bago mismo ang oras ng kanyang pagkamatay. Isang medical record mula sa isang pribadong klinika sa Santa Rosa ang natagpuan din. 3 buwan na ang nakalipas, nagpagamot si Selena dahil sa matinding pasa sa liig at balikat. Sinabi niyang nahulog siya sa motor. Ngunit sa medical notes, isinulat ng doktor, pasyente ay nagpapakita ng matinding pagkabalisa. Nagpapanik kapag hinahawakan ang leg. Posibleng biktima ng pang-aabuso. Isang matagal ng kaibigan ni Selena ang ipinatawag din. Nanginginig sa takot, ibinunyag niya, nag-message po sa akin si Selena dati, sabi niya kinokontrol daw siya ng ex niya. Pinagbabantaan daw siya na ikakalat ang mga pribadong video nila sa social media. Sabi ko mag-report siya sa pulis, pero takot siya. Sabi niya kapag kumalat yun tapos na ang buhay niya. Isa-isang nagkabit-kabit ang mga piraso ng palaisipan, bumubuo ng isang madilim na larawan. Walang sinuman ang nakakaalam ng buong katotohanan. Ngunit lahat ng ebidensya ay matulis na nakaturo kay Selena Acosta. Isang nakapangingilabot na senaryo ang nagsimulang mabuo sa isipan, isang relasyon na dating pag-ibig ay naging isang kulungan ng karahasan,
kung saan ang mas mahinang panig ay itinulak hanggang sa hangganan ng kanyang pagtitiis. Hindi pa umaamin si Selena, ngunit ngayon, hindi na lamang siya isang simpleng saksi. Nakatayo siya sa sentro ng unos ng malupit na kasong ito, at kung ano ang susunod na mangyayari sa interrogation room ang magiging tiyak na pagbabago na hubog sa kanyang kapalaran. Ilang araw matapos yumanig sa publiko ang kaso, muling ipinatawag si Selena Acosta sa himpilan ng pulisya. Sa pagkakataong ito, hindi na para sa isang simpleng usapan bilang saksi. Ang kapaligiran sa interrogation room ay mabigat at malamig. Sa ibabaw ng bakal na mesa, nakalatag ang mga ebidensyang hindi maikakaila. Mga litrato mula sa key footage, mga log ng tawag sa telepono na na-recover, at ang medical record na nagpapatunay sa kasaysayan ng pang-aabusong dinanas niya. Nakaupo si Selena, hindi kumikibo, sa loob ng mahabang panahon. Hindi siya umiyak, hindi nag-hysterical o sumigaw. Ngunit sa ilalim ng bigat ng mga matitibay na ebidensya, at ng psikolohikal na pasanit na kanyang kinimkim sa loob ng maraming araw, ang maskara ng katatagan ng dating security guard ay nagsimulang magkabitak-bitak. Iniyuko niya ang kanyang ulo, huminga ng malalim, at pagkatapos ay nagsimulang ilantad ang hubad na katotohanan. Ang kwento ay bumuhos na parang isang nasirang dam, tinatangay ang lahat ng lihim na matagal niyang pinigilan. Yung mga video at litrato ko, nasa kanya lahat, nagsimula siyang magsalita, basag ang boses. Tuwing gusto kong makipaghiwalay, ipapadala niya sa akin yung mga iyon. Tinatakot niya ako na isisend niya sa pamilya ko, ikakalat sa social media para malaman ng buong Laguna kung anong klaseng babae ako. Ako po, parang buhay pa pero patay na. Inamin ni Selena na matapos silang maghiwalay, sa halip na palayain siya, lalo pang hinigpitan ni Mang Berto ang kontrol nito sa kanya. Ginawa ng lalaki ang pag-ibig na isang mental na kulungan. Ang malakas na pagtatalo na narinig ng mga kapitbahay kamakailan ay ang sandali kung kailan pinilit ni Berto si Selena na muling pagsilbihan siya. Kapag tumanggi, wasak ang kanyang dangal. Sa Pilipinas, kung saan ang puri at karangalan ng isang babae ay mataas na pinahahalagahan, ang banta ng pagpapakalat ng malaswang material o revenge porn ay katumbas ng isang social death sentence. Naisip ni Selena na tumakas sa ibang lungsod, subukang burahin ang kanyang mga bakas, at minsan pangang sumagi sa isip niya na tapusin na ang sariling buhay para lamang makawala sa paghihirap na ito. Ngunit sa huli, ang kanyang instinct na mabuhay at ang damdamin ng paghihiganti ang nagtulak sa kanya sa isang desperadong desisyon. Wala po akong intensyon na pumatay, sabi ni Selena habang nakayuko. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nagkikiskisan hanggang sa mamuti. Pero ayoko na rin pong patayin ng dahan-dahan araw-araw ng ganito. Ang kahinahunan niya habang pinaplano ang krimen ay balat kayo lamang pala ng isang kaluluwang wasak na wasak na. Ang paghahanda ng kutsilyo, guantes, hanggang sa plano na nakawin ang TV recording ay hindi katibayan ng malamig na puso ng isang bayarang mamamatay tao, kundi isang huling desperadong pagtatangka upang mabawi ang kontrol sa sarili niyang buhay. Sa kanyang sinumpaang salaysay, inamin din ni Selena na isinangkot niya si Ricky, ang kanyang sariling pamangkin, sa krimen. Si Ricky, isang binatilyo sa unang bahagi ng kanyang 20 na walang trabaho at nakikitira sa kanyang tiyahin. Sa simula, si Ricky ay tagapakinig lamang sa mga hinaing ng kanyang iginagalang na tita. Ikinuwento ni Selena ang lahat ng banta, ang mga nakakahiyang litrato, at ang kanyang kawalan ng pag-asa. Sa mata ni Ricky, si Selena ay hindi lamang isang tiyahin, kundi isang taong pumalit sa kanyang mga magulang na nag-alaga sa kanya mula pagkabata. Ang awa na maihalong galit ng isang kabataan ang nagpatango sa kanya upang samahan ang kanyang tiyahin sa gabing iyon ng kasalanan. Walang alam ang batang iyon, halos pabulong na sabi ni Selena nang banggitin ang pangalan ng pamangkin. Niyaya ko lang siya para kausapin si Mang Berto ng maayos. Ngunit ang gulong ng krimen ay dinala na sila sa isang lugar na napakalayo. Ang pag-amin ni Selena ay perpektong tumugma sa mga datos na nakalap ng pulisya. Hindi nagtagal, isang team ng mga investigador ang ipinadala sa likod bahay ng apartment ni Selena. Sa ilalim ng isang basang lupa, dahil sa ulan, naghukay sila at natagpuan ang isang plastik na binalot ng tape. Sa loob nito, isang kutsilyo na may mga bakas pa ng tuyong dugo, ang mga damit na ginamit sa krimen, at ang nawawalang hard disk ng key. Mabilis na lumabas ang resulta ng forensic test.
Ang sample ng dugo sa kutsilyo ay 100% na tumugma sa sihi ng biktima, si Berto Reyes. Sa kanyang huling pahayag bago dalhin sa selda, hindi sinubukan ni Selena na sisihin ang sitwasyon o humingi ng mas magaan na parusa. Isang pangungusap lamang ang paulit-ulit niyang sinabi na tumatak sa isipan. Kung wala yung mga litratong iyon, kung pumayag siyang pakawalan ako at hayaan akong mamuhay ng tahimik, hindi magiging madugo ang mga kamay ko ng ganito. Ipinatawag din si Ricky. Sa simula, nagpanik ang binata, ngunit sa huli ay inamin din niya ang kanyang ginawa, eksakto tulad ng kwento ni Selena. Sinundan niya ang kanyang tiyahin dahil sa pagmamahal at pakikiisa sa pamilya. Ngunit ngayon, ang magtiyahin ay kailangang harapin ang banta ng pinakamabigat na parusa sa ilalim ng Article 248 ng Revised Penal Code tungkol sa planadong pagpatay. Isang malupit na kaso ng pagpatay ang natagpuan na ang may sala. Ngunit ang bagay na nagpatahimik sa mga investigador ay hindi lamang ang bilang na 49 na saksak, kundi ang pambihirang takot na may kakayahang baguhin ang isang babae na dating biktima upang maging isang malamig na mamamatay tao. Bumagsak ang gabi sa Kalamba noong ika-14 na ng Mayo, dala ang malamig na hanging tumatagos sa buto na karaniwan sa mga lugar na malapit sa kabundukan. Ngunit para kay Selena Acosta, ang lamig ay hindi nagmumula sa hangin ng gabi, kundi nagmumula sa huling mensahe na umilaw sa screen ng kanyang cellphone. Isang maikling text mula kay Mang Berto. Ayaw mong bumalik? Sige, ngayong gabi rin, buong barangay, buong pamilya mo, makikita kung sino ka talaga. Ikakalat ko lahat. Iyon na ang sukdulan. Ang takot na umabot sa kasukdulan ay naging isang madilim na enerhiya na puno ng desperasyon. Alam ni Selena na wala na siyang matatakbuhan. Ang kanyang puri, ang kanyang karangalan, at ang mabuting pangalan ng kanyang pamilya ay nasa bingit na ng pagkasira. Bandang 10:00 ng gabi, nagsuot si Selena ng isang mahabang itim na jacket, isang sombrero na ibinaba upang takpan ang kanyang mga mata, at isang mahigpit na face mask. Sa kanyang tabi, naglalakad si Ricky, ang kanyang pamangkin, na ang mukha ay bata pa, ngunit ang mga mata ay nagpapakita ng matinding kaba. Sa kanilang balikat ay nakasabit ang isang malaking travel bag. Ang laman nito ay hindi damit para sa bakasyon, kundi mga kagamitan para sa isang malaking kasalanan, isang matalim na kutsilyo, mga guwantes na goma, at isang pepper spray. Ayon sa crime reconstruction, dumaan sila sa likurang gate upang lapitan ang bahay ni Mang Berto. Ang paligid ay tulog na, tanging ang tunog ng mga kuliglig ang maririnig. Ang bahay na may modernong disenyong Filipino ay nakatayo ng marangya sa kadiliman. Tanging isang ilaw sa silid-tulugan ang nagbibigay ng isang malamlam na dilaw na liwanag. Walang tahol ng aso. Dati nang tumira si Selena dito, kilala siya ng mga aso. O marahil, alam na niya kung paano sila patahimikin. Kabisado ni Selena ang bawat sulok, bawat lokasyon ng kamera sa bahay na iyon. Giniyahan niya si Ricky na pumasok ng dahan-dahan sa pintuan ng kusina na hindi nakakandado, isang kapabayaang ugali ni Mang Berto na tandang-tanda pa niya. Ang unang ginawa ni Selena ay hindi ang maging biktima, kundi ang mabilis na pumunta sa control room, putulin ang mga kable, at bunutin ang hard disk ng key. Ang malamig na mga mata at sanay na kamay ng isang dating security guard ay kumilos ng mabilis at maayos. Pagkatapos noon, dahan-dahan silang naglakad patungo sa master bedroom. Nasa unahan si Selena. Ang kanang kamay niya ay mahigpit na nakahawak sa puluhan ng kutsilyo. Ang kaliwang kamay ay maihawak na pepper spray. Nakasunod sa likod si Ricky. Nanginginig ang kanyang kamay na maihawak na flashlight. Humahabol ang kanyang hininga. Bahagyang nakabukas ang pinto ng silid-tulugan. Mahimbing na natutulog si Mang Berto, walang kamalay-malay na ang anghel ng kamatayan ay nakatayo na sa tabi ng kanyang kama. Ang mahinang tunog ng mga yabag nang pumasok si Selena ay nagpagising kay Mang Berto. Nagmulat siya ng mga mata, bahagyang nalilito, at nakapaglabas lamang ng isang paos na tunog mula sa kanyang lalamunan. Sino yan? Ang sagot na natanggap niya ay hindi mga salita, kundi isang buga ng mainit na gas na direktang tumama sa kanyang mukha. Walang awa na isinpre ni Selena ang likido na nagdulot ng pagkahilo sa biktima. Ang kanyang mga mata ay nasusunog sa hapdi, nawalan siya ng direksyon at hindi na makalaban.
Umubo ng malakas si Mang Berto, sinubukang pumiglas, ngunit ang kanyang katawan ay paralisado ng matinding sakit. At sa sumunod na segundo, narinig ang tunog ng isang matalim na bakal na bumaon sa laman. Walang negosasyon, walang pakiusap na namutawi sa kanyang bibig. Sa gitna ng nag-aalab na galit na kinimkim niya sa loob ng maraming buwan ng kahihiyan, sumaksak si Selena. Unang saksak, pangalawang saksak. Tumalsik ang dugo, binasa ang bedsheet. Inamin ni Selena na pagkatapos ng unang saksak, umugong ang kanyang mga tainga. Hindi na siya nagbilang, hindi na siya nakaramdam ng takot. Sa kanyang isipan noon, iisa lang ang utos, patahimikin siya. Patahimikin siya magpakailanman para hindi na kumalat ang mga litratong iyon. Nanghina ang pagpupumiglas ni Mang Berto at unti-unting nanahimik. Ngunit ang kutsilyo sa kamay ni Selena ay hindi tumigil. Patuloy itong umindayog, sumasaksak, bumubunot at sumasaksak muli. Parang isang makinang nawalan ng kontrol. Si Ricky ay nakatayo, natigilan, nagyelo sa takot habang pinapanood ang nakapangingilabot na tanawin sa kanyang harapan. Ang ilaw mula sa kanyang flashlight ay tumama sa kumakalat na lawa ng maitim na pulang dugo. Walang nakakaalam kung ano ang pumasok sa isip ng binata sa mga kritikal na sandaling iyon. Pagkapanik ba o ang nakakahawang aura ng karahasan, o ang pressure na tulungan ang kanyang tiyahin? Umabante ang binata, hinugot ang kutsilyong dala niya, at itinarik ang isang saksak sa katawan ng biktima na wala ng buhay. Isang nakamamatay na saksak na nagbago sa kanyang estado mula sa isang mapagmahal na pamangkin tungo sa isang kasabwat sa pagpatay. Nang muling bumalik ang nakabibinging katahimikan sa silid, tanging ang tunog ng hinihingal na paghinga ng magtiyahin ang maririnig. Sa ibabaw ng kama, wasak na ang katawan ni Mang Berto. Isang kabuuang 49 na saksak, isang bilang na mananatiling nakakatakot. Nagising si Selena mula sa kadiliman. Sinimulan niyang punasan ang kutsilyo, binalot ang bangkay ng makapal na kumot, sinusubukang pagtakpan ang kasalanang kagagawa lang. Hinalughog niya ang silid, kinuha ang cellphone ni Mang Berto, ang pinakakrusyal na ebidensya na naglalaman ng kanyang kahihiyan at ang pitaka ng biktima. Umalis sila sa crime scene bandang 2:00 ng madaling araw ng ika-15 ng Mayo. Iniwan ang isang bahay na amoy lansa ng dugo at pepper spray. Mahigpit nilang isinara ang pinto, na para bang gusto nilang ikulong ang kaluluwa sa loob. Isang gabi ng kasalanan, 2 taong naligaw ng landas, at 49 na malagim na saksak. Madalas iniisip ng mga tao na ang pagpatay ang pinakanakakatakot na sandali. Ngunit para kay Selena Acosta, ang pinakanakakatakot na sandali ay hindi noong iwinasiwas niya ang kutsilyo, kundi ang mahahabang gabi bago iyon. Ang mga gabi kung saan siya ay nabuhay sa takot, nakakulong sa ginintuang haula ng kanyang mapanlinlang na kasintahan. At nang walang kahit isang kamay ang umabot upang hilahin siya mula sa putik ng kawalan ng pag-asa, pinili niyang hilahin ang ibang tao pababa sa impyerno kasama niya. Agad na itinalaga sina Selena Acosta at Ricky bilang mga suspect at ikinulong, nahaharap sa pinakamabigat na kaso sa ilalim ng batas ng Pilipinas. Article 248 ng Revised Penal Code, murder, na may qualifying circumstance ng treachery at evident premeditation. Sa dami ng matitibay na ebidensya, ang natagpo ang armas, at ang kanilang magkatugmang pag-amin, masasabing tapos na ang kaso sa mata ng batas. Ang magtiyahin ay kailangang maghanda na harapin ang posibleng sentensya ng habang buhay na pagkakakulong. Ngunit nang isara na ang folder ng kaso sa mesa ng investigador, ang pinto ng pampublikong debate ay malawak na bumukas. Ang kwento ng 49 na saksak sa Kalamba ay sumabog at naging mainit na usapin. Mula sa maiinit na diskusyon ng mga netizen sa social media hanggang sa mga usapan sa mga kapihan sa buong Laguna. Nahati ang lipunan sa isang matinding debate. Si Selena ba ay isang halimaw na may malamig na dugo o isang kaawa-awang biktima na itinulak hanggang sa bingit ng bangin? Siya ba ay isang malupit na kriminal na pinili ang kutsilyo kaysa sa batas o isang babaeng mahina na nag-alsa sa gitna ng desperasyon? Ang kasong ito ay isang trahedya na puno ng kabalintunaan na sumasugat sa puso. Isang Selena Acosta, isang babae na dating nagtrabaho bilang security guard, sinanay upang protektahan ang ari-arian at ibang tao, may malakas na pangangatawan at malayang pag-iisip. Ngunit sa huli, gumuho siya ng tuluyan sa aspetong mental sa harap ng taong minahal niya.
Nabigo siyang protektahan ang sarili niyang kalooban mula sa psikolohikal na terorismo hanggang sa napilitan siyang gumamit ng pisikal na karahasan upang makahanap ng labasan. Isang Ricky na bata pa at papasok pa lamang sa mundo ng mga matatanda na may kamusmusan at bulag na katapatan. Hinayaan niyang gabayan ng paggalang sa pamilya ang kanyang mga hakbang hanggang sa madala siya sa isang alimpuyo ng kasalanan na walang daan pabalik, inilibing ang kanyang kabataan sa likod ng mga rehas na bakal. At isang Berto Reyes, isang lalaki na dating kasintahan, ay naging isang warden, isang malagim na biktima sa bahay na ginawa niyang kulungan para sa kalayaan ng ibang tao. Ang kanyang kamatayan ay isang trahedikong pagtatapos sa mga araw, kung saan inabuso niya ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng mga malaswang larawan upang kontrolin ang buhay ng isang babae. Ang kasong ito ay hindi lamang yumanig sa Kalamba dahil sa kalupitan nito. Sinampal tayo nito ng isang masakit na tanong tungkol sa isang madilim na panig na madalas binabaliwala ng lipunan, ang psikolohikal na karahasan at ang kababalaghan ng violence against women and their children, VAWF, partikular na ang revenge porn. Sa Pilipinas, bagamat mayroon ng mga batas tulad ng Anti-Photo and Video Voyeurism Act at Safe Spaces Act, ang takot sa social stigma at ang pagkasira ng dangal o puri ng pamilya ay nagiging dahilan pa rin kung bakit libu-libong biktima tulad ni Selena ang pinipiling manahimik. Natatakot sila na kung magsusumbong, sila pa ang husgahan ng lipunan. Ilang babae ngayon ang namumuhay sa ilalim ng tahimik na banta? Ilan ang pinipiling magtiis hanggang sa madurog ang kanilang kaluluwa? At ang 49 na saksak na iyon ay marahil hindi lamang isang pagbuhos ng galit sa katawan ng isang lalaki. Ito ay manifestasyon ng 49 na beses na takot, 49 na beses na sakit, at 49 na beses na kawalan ng pag-asa na tumatak sa kaluluwa ni Selena bago ito sumabog bilang isang tunay na aksyon. Kapag ang takot na iyon ay hindi na iligtas ng sinuman, ito mismo ang magpapatala sa talim ng kutsilyo. Ang trahedya sa Kalamba ay nagtapos sa isang hatol na pagkakakulong. Ngunit, ang bakas nito ay patuloy na babagabag sa ating alaala. Kung ang kwento ngayong araw ay nag-iwan sa iyo ng pagmumuni-muni, ibahagi mo ang kwentong ito. Huwag hayaang pagtakpan ng katahimikan ang krimen. At ang pinakamahalaga, kung mayroon kang malapit na kakilala na tahimik na nagdurusa dahil kinokontrol, pinagbabantaan, o natatakot, pakinggan mo sila. Iabot mo ang iyong kamay bago pa sila mapilitang pumili ng isang madugong daan para protektahan ang kanilang sarili. Huwag na nating hayaang may isa pang tao ang kailangang gumamit ng 49 na saksak para lamang mabawi ang dalawang salita, ang pakiramdam na ligtas. Ito ba ang katapusan ng isang masakit na pag-ibig, o ang walang hanggang kalupitan ng tao?